Binago ko siya kasi supposedly I was doing lang Danny Boyle. Kaya lang si Seymour sent me a parang more comprehensive list. Madami siya eh. Meron siya ni Wim Wenders, meron siya ni Jim Jarmusch. Actually, ang solid no kay Jim Jarmusch, and baka the guys who organize this can email you this document na parang sobrang informative siya and very fun to read about filmmaking. So, ayun. So, what is the first rule of filmmaking? According to Danny Boyle, rule number 1 is don't have, and mali pa yung ano ko, and don't have an ego. So, sabi niya, your working process, the way you treat people, your belief in people will ultimately be reflected in the product itself. So, ang work ko dito is to relate it to Philippine cinema, working in the industry. And, kumbaga, walang room yung ego mo dito sa industriya eh. I mean, kung may ego ka, kung mayabang ka, wag ka na dito kasi pampasikip ka lang sa industriya. And kumbaga, there are people who have ginormous egos, pero sana maiba ka naman, wag ka naman ganun, 'di ba? Kasi sinabi din to ni Direk Marilu nung kinuha ko yung class niya in college. Ang first lesson niya, pag pumasok ka sa classroom niya, isusulat niya sa whiteboard na rule number 1, leave your ego at the door. And that is the most important thing in filmmaking that I could teach you. So, why leave your ego at the door? Kasi you have to be open to, first of all, pag nasa set ka, ang daming nangyayari eh. Actually, running the set is more of running other egos, attitudes ng napakadaming tao. Sabi nga din ni Danny Boyle sa list, 95% of your job as a director is handling personnel. And sobrang tama yun. Kasi you're the captain of the ship eh. And you're running a crew as small as 3 to 5 to a cast and crew of pwede nga umabot ng thousands eh. 'Di ba? Tapos lahat yon sa'yo nakatingin kung ano yung gagawin. 'Di ba? So parang, tapos lahat yun may individual egos, individual attitudes. Na kumbaga kailangan mong i-manage kahit paano. So, it's better and it's mas good vibes for everyone to just be humble. Okay? So, yun. So, any questions so far? Guys, feel free to interrupt me anytime. Kasi jamming nga to, hindi to lecture or workshop. So, yun. So, second is, there are no rules, sabi ni Jim Jarmusch. To me, that's like telling someone else what their religious beliefs should be. So, usually, pag nagbibigay ako ng mga workshops, I mention this kasi, number 1, wala talagang rules sa filmmaking and wala din talagang rules on how to get jobs. Pero, kumbaga, like writing or like music, like playing the guitar, you have to learn the grammar first. You have to learn the craft first. Kumbaga, di ba, kapag magsusulat ka, kailangan mo na malaman ang subject-verb agreement, ano ang past participle, ano ang gerund, ano yung mga kumbaga, kailangan magbasa ng elements of style. And then, when nakuha mo na, you can break them na, rock and roll na, di ba? Even sa paggigitara, di ba? Kailangan matuto muna ng mga basic chords. Paano ba yung simpleng progression before ka mag-rock and roll, di ba? So, yun. Pero at the end of the day, bottom line, there are no rules. Ngayon, in the aspect naman of, kumbaga, getting work, getting ahead in the game, I can't say na may rules eh. Pero I do believe this,
na everyone in the industry, if they work hard and tama yung attitude nila, dadating yung break nila. Dadating ang break mo in the industry. Whether it be as a writer, as a cinematographer, as a production designer, as a director, as an editor. For example, sa career ko, nag-apprentice ako ng almost a year plus kay Direk Marilu. Tapos, nag-apprentice ako kay Odi ng halos almost 3 years after. Tapos kasama na din yung mga sundot na shoot. So, para akong nag-master's degree ng 4 years sa paggawa ng pelikula. And during this time, wala akong racket as a cinematographer when I was starting out. Ang racket ko noon, stills. I was getting by covering events. Ayun. So, wala talagang rule eh. Kumbaga, it's a waiting game, especially for those people who are starting out. And I do think for the professionals here na they can relate to this na nag-iintay ka lang ng phone call. Diba? Na parang kailan kaya dadating yung one phone call na sasabihin sa'yo na, oy, next week may shoot tayo, pwede ka ba? Diba? Now, kapag dumating na yung opportunity na yon to yung break na yon, do your best. Kasi hindi mo alam kung kailan ulit dadating yun eh. Bigay mo na, todo mo na. Ayun. Kasi may mga tao na they get their break earlier. For example, yung isang friend ko si Noel T. Hanky, he shot one more chance yata when he was 23. Di ba? Napakabata. Cinematographer na siya ng one more chance. Wag kayong ma-feel bad. Kasi, madami kasing fresh grads na sobrang excited na makakuha ng break. And sometimes nagiging bitter if halimbawa may isang batchmate sila na halimbawa biglang nagka-Cinemalaya or may isang batchmate sila na DOP na siya ng commercials, 'di ba? Tapos ako apprentice pa rin ako. Parang don't feel bad, yung break dadating eh, and be patient. Ayun, kasi wala lang. Actually, hindi ko siya gets na siguro if may pressure financially sa'yo to actually earn money, yun siguro may kumbaga you have to rush things to get the break. Pero just be patient and kumbaga parang filmmaking kasi is a privilege eh. Sa totoo lang, especially when you're starting out. Parang naghihintay ka ng work, parang ang bum eh. 'Di ba? Pwede mong masabi na naghihintay ka lang sa wala. 'Di ba? Until magkaroon ka na ng regular na mga directors or producers that keep getting you and giving you jobs. 'Di ba? So, anyway, ayun. So, in both making a film and making it in the industry, wala talagang rules. Iba-iba tayo ng paths papapunta dito. At sa paggawa mo naman ng pelikula, rock and roll lang. But it's better lang if you learn the rules first, and then you break it. Okay? Direk, may tanong. Yes, go. From Sir Tops Brogada. Sir Tops? Hi, Direk Dan. Hello. Paano kung yung artista yung may ego? Especially if you're a first-time narrative filmmaker. How do you deal with that? Kasi parang may mga artista na demanding na yes. Yun, paano mo hina-handle yun? Especially nung nagsisimula ka, paano mo naka-experience ka ba ng ganun and how do you handle that? Mahirap talaga when you're starting out kasi
you tend to be, parang bago lang to di ba? Parang, tapos ano ba sinasabi nitong director na to? At hindi lang sa artista, even with your staff. Di ba? Kung halimbawa, na-tsempo ka sa isang DOP na may attitude, bakit ako makikinig sa'yo? Di ba? Bakit yan yung anggulong gusto mong pangit niyan? Di ba? So I do think number one, kailangan mo din ng iba kasi yung mayabang sa mayabang. You have to be confident in what you do. Ako personally, ang style ko, I try to be as honest as I can. And actually, at times, napiprincipal sa office na ako dahil sa pagiging honest ko. So, parang, narekta ko Tapos, may style din kasi ako, pare. Minsan kasi inuuna ako ng galit. Kahit nung nagsistart pa lang ako. Parang pag alam ko na medyo hindi ako susundin dito, unahan ko na ng galit. Para pakita mo din na hindi ka push over. 'Di ba? Tapos, ang isa pa nun kasi is you have to build relationships din. Kailangan mo din kabisaduhin yung ugali ng mga tao. And for these actors na sinasabi mo, halimbawa, medyo may attitude or medyo hindi sumusunod sa'yo dahil bago ka pa lang, you have to show them na alam mo yung ginagawa mo. You have to show them na may result yung ginagawa. Siyempre, yung showbiz at mag-mention ng names, no? Pero gets ko yung hirap na na parang halimbawa, hindi ka sinusunod ng actors mo or you have to lang talaga rektahin mo na lang Tapos, don't, ang tendency kasi niyan, maging maging matakot ka sa kanila. 'Di ba? Or kabahan ka. Huwag kang kabahan. Basta alam mo yung material mo, alam mo yung ginagawa mo, hindi ka dapat matakot. 'Di ba? Basta kabisado mo yung script mo, napapanood mo siya sa utak mo, alam mo yung dapat mong gawin, huwag kang matakot. 'Di ba? And if ever they end up questioning your vision or questioning your shots, explain it to them nicely. Naniniwala naman ako na at the end of the day, lahat ng bagay na kukuha sa matinong usap 'Di ba? Just don't be intimidated kasi parang mas nakakaayaw din yung parang nag-aano ka na mamumble ka na kung ano yung gagawin, hindi mo masyado ma-explain. Ang isang hack dyan, kumuha ka ng AD na mas malaki yung experience sa'yo, na respetado na sa industriya. Napapabayaan kang gawin yung gusto mo. Kasi kumbaga, per director kasi may kanya-kanyang strengths yan, di ba? May mga directors na magaling with actors, may mga directors na hayop mo yung mga shots, may mga directors na hayop yung blocking, may mga directors na hayop na yung, kumbaga pag shoot nila, naka-edit na ang best ng shoot mo kasi naka-edit na sa utak nila paano nila gagawin yung sa post. Get an AD na experience na at kakampi mo and let them handle the actor. Yung hack dyan. Pero, just make sure that he or she na they don't overpower you. Kailangan kakampi mo siya. Okay, so yun yung pinaka-hack dyan Dadating ako, actually yung may point ako dyan later na about hiring talented people, diba? So part yun na get an AD if you think na hindi ikaw yung type na confrontational. Have someone else to be the bad cop. Diba? So yun yung hack doon. Para mas madali yung life mo ng konti. Okay? Sagot ko ba? Direct, salamat. Okay. Ang laking tulong ng tip ng AD. What's up? Ano yung parang rule na narinig mo from like seniors na nagsabi sa'yo na parang dapat gawin mo to. Importante itong rule na to. Pero hindi mo pinaniwalaan tapos nag-succeed ka nung hindi mo sila pinaniwala. Or kung meron man. Masunurin ako Kasi parang usually if kumukuha ako ng
nag-aaral ako or kumukuha ako ng workshop, i-apply ko muna. Tapos so far naman parang gumana naman lahat. Siguro parang yung hindi sa hindi ko sinunod eh. Pero yung parang realization ko na medyo kasi parang pag nasa class ka ni Direk Marilu nung college, parang everything was so positive and filmmaking should be this and filmmaking should be that. And then I realized na shit, ang idealistic niya pala. Na pagtapak mo sa industriya. Sa totoo lang, daming evil na tao sa industriya natin eh. Pakatotoo tayo. Diba? Yun, hindi ako na-prepare dun sa ganon. Sa parang dog eat dog world ng industriya nung college. Kasi nga galing ako sa school of thought na parang we should be all formal, we should rise above things, ganyan. Na parang I realize na kailangan mo muna pakisamahan yung how the industry works. Kasi di ba paglabas mo ng college, napaka-idealistic mo eh, na parang I will change. Di ba? Babaguhin ko to, babaguhin ko yung ganyan, babaguhin ko yung ganyan. Pero realize ko na paano mo babaguhin kung fresh grad ka lang, wala ka namang influence, wala ka namang anything, di ba? So you have to follow the rules first. Diba? Learn from the industry first and then change it. Ayun. Yun yung yun siguro yung thing na akala ko. I know it takes hard work to get ahead, pero hindi ko in-expect na shit, ang sama pala din at times ng mga tao. So yun. So yun lang. Thanks, man. Gets Salamat, bro. Okay. So, next rule tayo. Wait. Ayan. So, ang next rule natin ay script is everything. So, everything starts with the script. Firm believer ako na ang script dapat ang script writing ay kumbaga ang base skill mo kapag papasok ka ng filmmaking, whether it is to be a director, to be a writer, to be a cinematographer, a production designer, kailangan script. Wait lang. Ayun. So, ang base skill mo ay, kumbaga, script writing. So, anong tawag dito? So, yun. So, kami sa Project 8, for example, we try to enroll our production assistants and PAs to script writing workshops kay Ricky Lee, kay Sir Bing Lao, kasi parang yun yung base level anong tawag dito? Skill na kailangan mong matutunan. So yun. So sabi ni Gus Van Sant, the script is an idea and not a finished reality. So, ang pelikula kasi, it takes three forms. Ibang pelikula siya kapag nasa scripting ka pa lang, tapos ibang pelikula siya habang sinushoot mo siya, at ibang pelikula siya habang nasa post ka. So, iba-ibang iba-ibang step siya, and iba-iba siyang, at mapapansin mo yon, ang layo nung way na nag-start siya as a script, tapos habang sinushoot mo siya, tapos habang nasa post ka. Diba? For example, while you're studying the script, halimbawa, and for those people who are writers, while you're writing it, diba parang you have a specific layout of
the location, na ganito yung blocking, na dapat halimbawa, yung mga classic dyan, yung mga napakahirap hanapin na location sa magkatapat na condo, na dapat magkaharap kayo na ganyan. Tapos pagdating mo sa set, yung kaya ibigay ng producer mo or ng production manager mo, ang layo. So you have to adjust. Diba? Now, may mga scenes naman na parang minount mo a certain way na parang nung shoot mo siya, tawan-tawa ka, or nung ginawa mo siya, naiiyak ka, or gandang-ganda ka doon sa ginawa mo. Tapos, nung inedit mo na siya, hindi na siya nagka-cut. What are your tips to properly develop a premise? I'm currently struggling po kasi with developing premises po eh. Sa paggawa kasi, sa pagsusulat kasi, okay, sa pagsusulat, okay, konting history lang. Ang Pilipinas kasi, dito sa atin sa industriya, may dalawang major school of thoughts sa pagsusulat. Yung first, yung kay Sir Ricky Lee, and yung second kay Sir Bing Lao. Diba? Imaginein mo, yung isa si Professor X, tapos yung isa si Magneto. Parehas yung ending, i-save lahat ng mutants, pero magkaiba sila ng approach. So, ganun. Or, Martin Luther King and Malcolm X. Magkaiba sila. Si Sir Ricky, siya ang tinatawag na imagined story. Diba? Trip to Quiapo. Yung kanyang book nga. Diba? Dalin mo ako sa Quiapo, punta tayo sa Quiapo. Pakita mo sa akin lahat ng nakita mo. Si Sir Bing naman, yung workshop niya is about found story. It's about research. It's about finding a real story and making a film out of that. Now, sagutin ko yung premise mo. There are two approaches to making a premise. One is, paano mo i-handle yung premise. For example, may character ka na doktor. Paano mo i-handle ang isang certain, bubuhayin ko ba to or papatayin? Diba? Ini-imagine mo siya. Pero not necessarily na hindi kayo mag-research about it. You have to research them about it. Kung approach ni Sir Bing sa pag-handle ng premise or sa found story, mag-i-interview ako ng doctors. Paano ba nila gagawin? Tapos siya ako gagawin pelikula. Diba? So, yung question mo in making a premise, I do suggest to research first what is it about. At makikita mo kasi dun kung ano ba yung premise mo or kung valid ba yung premise mo. And then you build your story there. So, yun. Yun yung pinakamaganda dun. Mag-research ka tungkol sa subject matter mo. Kasi lalawak yung paningin mo sa ginagawa mo when you research. And that is very important. Kasi 'di ba ang daming material on film and TV na pag pinanood halimbawa ng doctors or nurses or lawyers na parang it doesn't work that way, 'di ba? Parang hindi yan ganyan in real life. Hindi nangyayari yan. Or the chances of that happening is parang 1 in a million. Bakit parang ganito lang yung approach na and they take it too lightly. So, yun. So, research and research and research. Yun yung advice ko sa'yo in solving that problem about premise. Okay? Thank you po, Direk Dan. Pwede po mag-follow-up question? Sige, go. How can you create po like realistic or at least po convincing dialogue in script writing? Sumagot na kasi hindi ako scriptwriter. But when reading a script, alam mo, isa sa pet peeves ko sa script, if the script, all the characters talk the same way, diba? Halatang either yung writer, hindi siya nakapag-research about that character or hindi siya makapagsulat in another voice. So, ang suggestion ko dyan kasi, at ito kapag nagbe-breakdown ako ng script,
I try to assign a real person that I know dun sa character na yon. So, for example, usually nilalagay ko dyan mga classmates ko nung college. 'Di ba? Mga nakatrabaho ko sa industriya. Ayun. So, assign a specific person to that character. Para alam mo pa paano sila magsasalita. At hindi sila iisang way lang na iisa lang yung boses nila. Okay? Okay po. Thank you po, Direk Dan. Okay. So, next tayo. Rule number 4, sabi ni Neil Jordan. You will be held responsible for everything that ends up in the film. So, if people tell you it doesn't matter, don't believe them. Ito yung isa sa mga pinaka-difficult things about being a director. Na you are the captain of the ship, and if the boat sinks, it's your fault. At na-feel ko na to when you're directing, and I think the directors here can agree na halimbawa yung pelikula mo successful. Halimbawa, it wins awards, blockbuster siya, success siya bigla lang lahat ng tao eh. 'Di ba? Pero kapag laos yung film mo, tapos hindi kumita, ikaw lang yung may fault. Wala ka biglang kakampi. 'Di ba? So yun yung added pressure in making a film, and especially when you're making a mainstream film, ramdam na ramdam mo to eh, yung parang pressure na kumita yung pelikula mo. Tapos nagtatransform ka na nagdi-demon form ka eh, kasi pasan mo yun eh. I remember eto si Chad, katrabaho ko siya doon, nung ginawa namin yung excess baggage. Sobrang pressure kasi parang we were launching a new brand from Star Cinema, na yung pressure sa'yo kumita. Tapos comeback pa siya ng isang love team. So when you fuck it up big. 'Di ba? So ang hirap eh, kumbaga parang ayun, so wag niyo din kakalimutan niyo na kumbaga hindi to madali, 'di ba? And sabi nga 'di ba sa Spider-Man, with greater power comes greater responsibility. So yun. So ang mahirap siya, period. Yung ganong klaseng pressure na everyone's looking at you, 'di ba? Judging your every move. So yun ang number 4. You're the captain of the ship. And if the boat sinks, it's your fault. Okay? So yun. Questions before I move on to the next point? Wala? Ako naman, direct. Wala. Okay, sige. Number 5. To entertain an audience is not a crime. Si Neil Jordan din to. To challenge an audience is not a crime. Ngayon, i-address ko lang dito yung whole indie versus mainstream na kabullshitan, na yung usapan na to is so early to mid 2000s yung usapan na to. 2020 na, move on na tayo sa whole mainstream and versus indie. Hindi siya versus eh. Iisang industriya lang tayo. And we have to work together, especially now, ngayong mga panahon na to. So, I don't classify films as independent or mainstream. I classify films personally if they are made for consumption or if they are made for discourse. Okay. Ano ang mga films that are made for this consumption? Yan yung mga rom-coms mo, hero films mo, Avengers, 'di ba? Horror, 'di ba? Kung papasok ako sa sinihan para ma-entertain, papasok ako sa sinihan para matawa, papasok ako sa sinihan para umiyak, para matakot. Papasok ako sa sinihan para yung 2 hours ko malampasan ko lang at makalimutan ko kung nasaan ako. 'Di ba? Now, meron namang mga pelikula na made for discourse, na ang function niya is na paglabas mo, kilitiin yung utak mo, pag-isipin ka.
'Di ba? Yung philosopher in you makiliti. Bakit ganun ang state ng Pilipinas? Ano ba ako as a person? Bakit ako nandito? 'Di ba? Yun yung mga pelikula na ginagawa for discourse. Now, this is not to say that there is no intersection between the two. Pero in most cases, mas nagiging priority yung isa. 'Di ba? Na gawa tayo ng film that will entertain people, but that doesn't mean hindi mo sila pag-iisipin. 'Di ba? Or discourse, 'di ba? Na pag-iisipin mo yung tao pero hindi mo din sila may entertain, 'di ba? Halimbawa, Parasite. Entertaining yun, nakakatawa siya, suspense siya, hayop yung editing. Pero at the same time, pinapag-isip ka niya na eto yung gap between the rich and the poor. 'Di ba? Na yung ulan, pwedeng dahil privileged ka, nasa bahay ka, pwede lang, shit, ang sarap ng ulan, cuddle weather siya, momol weather. Pero yung ibang mga kasama mo dito sa bansa na to, doon sa ulan na yung binabaha na. 'Di ba? Pinag-iisip ka while entertaining you. 'Di ba? Now, hindi din ako fan ng mga tao na parang sinisiraan ng mainstream as ano lang yan parang rom-com lang yan or comedy lang yan. Ibang disiplina din and ibang talent din to get people to watch your films. 'Di ba? Parang halimbawa, the late great Direk Dramas, he gets a lot of flack dahil gumagawa siya ng comedy. Pero as a director who does mainstream films, napakahirap magpakita ng pelikula. At siya, nahuli niya yung panlasa ng masa. And personally, I do think there is some kind of genius in actually capturing the taste of the masses. Diba? So, yun. So, he does make parang films bordering more for consumption. Pero kasi, ang hirap pagpatawa ng audience, pare. And you can't argue with numbers na pinapanood yung pelikula niya. So parang, ayun. So, yun lang. Basta parang, lahat ng pelikula kasi, okay lang kasi i-judge yung film na pelikula siya. Pero to judge the filmmaker based on that lang, parang medyo mali din siya in my opinion. 'Di ba? Yung final product dapat yung gina-judge or pinag-aaralan natin. Okay? So, yun. So, before I move on, are there any questions? Wala? Wala naman, Direk. Okay, sige. 6. The production is there to serve the film, and the film is there to serve the production. So, itong number 6 ito, this is for people na kumbaga starting out in the dito sa atin, sa grupo natin. So, yung mga kakampi dyan sa industriya na nag-work na, pwede tayo mag-CR break. Kasi breakdown ko lang kung ano ba ang production. So, ang production, itong breakdown na to ng 4, galing to kay Direk Marilu. Tinuro niya sa amin ng college and I can't forget this. Na ang production, you can break it down into 4 aspects. 'Di ba? Na filmmaking is number 1 an art. 'Di ba? Ngayon, ano yung operative term sa art? Ano ang kailangan mo sa art? Sa art, kailangan mo ng talent. 'Di ba? God-given talent. Now, some people are given a lot of talent. May mga tao talaga na magaling talagang magkwento. Na kahit nakapikit, kaya nilang magkwento. They have, for some reason, the right shot selection, di ba? Or even as a cinematographer noon, I remember
I was watching one of my apprentices films. Parang, oh my God, nalampasan na ako nito. Sobrang galing nito. Talented talaga ito si Gago. Wala ka talaga masasabi. Ayun. So, yun yung art. Second is, filmmaking is also a craft and a science. Meaning na ang filmmaking, ang operative term naman dito ay practice and studying. 'Di ba? May grammar involved siya. If you're a cinematographer, kailangan mo mag-aral ng ilaw. Ano kailangan mo dito sa aspect na to? Kailangan mo dito na sipag. Kasi kailangan mo mag-aral. 'Di ba? Sa design, kung production designer ka, kailangan mo matuto ng kahit konting interior design or architecture. 'Di ba? Kapag DOP ka, kailangan mo matuto ng technology. Ano ba yung camera? Ano ba ibig sabihin ng pixels versus size of the sensor? 'Di ba? So, especially nga pag DOP ka, kasi yung lights and cameras nag-update eh. 'Di ba? I remember nung when I worked for Star Cinema as a cinematographer, back-to-back films ako na we shot on 35mm. Tapos sa Star Cinema kasi, yung equipment nyo, hindi mag-rent unless meron sa Star. So yung magagamit mo lang ng mga equipment ay nasa Star lang. Tapos after that, nag-ilaw ako ng isang soap. Nagulat ako na dun sa isang taon at kalahati na yun, na nawala ako, ang dami na parang lumabas na bagong ilaw na hindi ko alam pa paano gamitin. 'Di ba? So, yun, you have to be updated and you have to learn. The third is, filmmaking is also a business. So, ang operative term dito ay pera. Ito yung first two kasi they teach this in film school. Eh. Diba? Yung you learn about the masters of filmmaking, you learn how to mount your scene, you learn what a close-up is, you learn what a 35mm lens does or 85mm lens or 'di ba? Pero yung business hindi siya masyadong natatouch sa school. And for most of us, ang paggawa ng pelikula, this is also our livelihood. 'Di ba? Dito din tayo kikita. Dito din it brings home the bacon, 'di ba? So ayun eh. And sometimes business, it's very ruthless. Kasi ang business, pera ang iniisip ko. Kikita ba to? Diba? As a director, kikita ba to pag itong director na to? And even umaabot yung point na kunin mo yung cinematographer na to tsaka PD na to kasi maswerte sila. Pag sila yung DOP and PD, kumikita yung pelikula. Diba? So yun. And lastly, ang pelikula, politics yan. Kailangan mo ng teka, hinagahanap ng pen yung si Tonet. Babe, kailangan ba ng pen? Ayun. Sorry. Ayun. So, politics yan na it involves a lot of people with egos na. You have to manage at hindi lang siya sa set, may mga sa producers, 'di ba? Tapos when you're a director, it doesn't end on the set. Kasi actually yung pinakamadaling part of filmmaking is actually making the film. Yun yung pinakamadali at pinakamasaya. Ang hassle na niyan, saan mo ipapalabas yung pelikula mo? O sabihin natin, you made the film, ang ganda. Question number 1, saan mo siya ipapalabas? May meron kasing such a thing as booking. Diba? May paglalaban mo yan sa cinemas. Diba? I remember nung ginawa ko yung Cinemalaya film ko, 10 years ago, 2010, Mayuhan, my first film. Tapos merong Indie that runs in Galleria. Hindi ako umabot ng Friday. Thursday na pull out na yung pelikula ko. Tapos nilalaban ko doon sa theater manager na sana i-extend nyo man lang hanggang weekend. Nagmamakaawa na ako. Tapos ang sagot sa akin ni Kuya, parang, dapat gumawa ka na lang ng G-film kasi yun bumibenta. So parang, dude, paano?
'di ba? Meron kang hinahandle na booking, 'di ba? At isa pa, sabihin mo nang nailaban mo yung booking mo. Paano yung promo mo? Paano malalaman ng mga tao na merong sining pinapalabas? 'Di ba? Nagawa mo. Tapos, paano mo may entice yung mga tao na manood? Magkano na ticket ngayon sa sine? 250? Nag-average na ganun, 'di ba? Parang 220 to 280. May mga 320 pa na sinihan. Sabihin natin 250 na lang para madali yung math. Paano nyo ba ma-entice ang tao na gastusin yung 250 nila para panoodin ng sine mo? Diba? And hindi yung natatapos sa 250 na yun eh. Nagkaroon ng computation na ang bawat panood ng sine, it actually costs 800 pesos. Kasama yung ticket, kasama yung pagkain, kasama yung pamasahe. All in. Nasa mga 800 pesos yan. So, 800 pesos ang gagastusin ng tao pag lumabas siya para panoodin yung sine mo. So, why would I part with that 800 pesos? Diba? So, yun. So, isa pang short, kwento lang about business. Familiar ba kayo paano kumita ang pelikula? So, ganito. Ganito kumita ang pelikula, guys. An average Star Cinema film costs around 25 to 30 million pesos to make. So, i-30 million na lang natin para madali yung math. Kunyari, 30 million pesos yung pelikula mo. Ang hatian per ticket sa 200, halimbawa, 240 pesos para madali yung math. 1/3 goes to you, the producer. 1/3 goes back to the theater kasi yun yung kita nila, sa sine nila, and 1/3 goes to tax. So ako, as a producer, as an executive producer, as a financier, kikita lang ako sa 30 million film ko kapag kumita siya ng 91 million pesos. Gets? So sa 91st million pesos, meron akong 333,000 for all my trouble. Doon lang ako makakabawi. So, kaya babalik ako sa point ko na ang hirap magpakita ng pelikula, especially right now. Diba? So yun. Tapos, ang isa pa kasi dito sa production na to is people misconstrue show business and filmmaking. At ito medyo pet peeve ko din to na parang bakit ka pumasok sa industriya na to? Para gumawa ng pelikula o para showbiz. Kasi one is a byproduct of the other. Diba? So, pero it depends where you are coming from. Diba? Mas gusto mo ba showbiz or mas gusto mo gumawa ng pelikula? Bakit ka nandito? And I do think you have to ask yourself that. One of the most memorable advice na binigay sa akin ng isang filmmaker ko, actually sinabi sa akin ni Mosey, way back nung nag-shooting kami. Tapos nag-aangst ako sa kanya. Dito si Mo, thank you Mo. Nag-aangst ako sa kanya sa bakit ganito ang industriya, blah blah blah, bakit hindi ako nakakakuha ng work. Tapos sabi sa akin ni Mo, the earlier you accept na nasa showbiz ka, the better things will be. So, ang ganda na parang, oo nga, kaya nga ganito. Kaya unfair ang mundo kasi nasa showbiz tayo. So, you have to work extra hard to make it, kumbaga. I'm a student filmmaker po. So, yung question po is, given that business and political aspects ng filmmaking, parang up to what extent should you assert your parang non-negotiables as filmmaker or artist? Good question. Mahirap kasi siya i-gauge, pare. Parang, halimbawa, casting. You have to get this actor or actress. May iba kang nakikita for the role. Diba? At the end of the day kasi, it's about choosing your battles. Diba? Give and take siya.
Magbigay ka, pero kuha ka din. Ilaban mo kapag napapansin mo na puro ka na-give, puro na sila take, doon ka na lumaban at sabihin mo na, teka lang, pinagbigyan ko na kayo dito, 1, 2, 3. Tapos bigyan nyo naman sa akin yung number 4. Diba? Bigyan nyo naman sa akin tong number 5. Binigay ko na sa inyo yung 1, 2, 3 eh. Diba? Akin naman tong 4 and 5. So, yun. Kasi, ang wag mo lang i-give up yung ideals mo or yung standards mo. Diba? Yung, for example, sa akin, mga bagay na ayokong nag-extend ng time for lunch break. Pag lunch break na tayo. Tapos lunch break sa lahat. Hindi ako naniniwala sa setup break. Kalokohan yun eh. Kain tayo lahat. Ayusin natin ang mga break natin. Diba? Na maayos. Huwag tayong maging unfair sa mga tao. So yun. Medyo madami akong mga ganun. Basta yung mga ideals mo as a person and as a filmmaker, yun lang yung huwag mo bibitawan. At kapag kumbaga umaapekto na sa human condition, yung delikado na siya or may mangyayari na sa buhay ng tao kapag ginawa, yun, medyo umangal ka na doon, huwag ka na pumayag. Kasi sobrang abuso na yun. Okay? Direct, may question pa. Laika? So, go. Hello po. I just wanted to ask po kung paano nyo po nababalance yung technical side of the film, like yung angles, the graphics, and stuff, and yung story po na you wanted to send to the audience. In terms of technical stuff kasi, before, cinematographer kasi ako, so before I used to shoot my own films. And then I learned na hindi mahirap siyang gawin, especially kapag may playdate ka. Kasi parang dahil masyadong iniisip sa set eh. Iniisip mo yung lighting, iniisip mo yung angulo mo, ganyan. Tapos nawawala yung focus mo. Minsan naman, iniisip mo masyado yung acting or yung emotion kung you're on the right track sa story. Tapos, nawawala ka na doon sa lighting mo. So, as a director, ang advice ko sa'yo dyan, let it go. Ibigay mo yung work sa iba. Kaya mo nga sila kinuha eh, para maging magaling ka eh. Ang tip dyan ni Direct Marilunga, dadating ako dyan, meron akong part dyan in later numbers. Hire talented people. Hire people who are better than you in what they do. Diba? And trust them. Diba? Before kasi na-OC ako eh, na parang halimbawa, gusto ko ng wide, na ganito yung lighting. No-obsess ako na nangangati ka mag-ilaw dahil cinematographer ako. Pero parang ayun, parang bigyan mo ako ng wide, bahala ka na sa buhay mo. Kasi I have to focus on the story and the characters and the acting. And dahil mo nang iniisip pa sa director. Diba? So yung mga ganun, yung mga technical, you can be a successful director without being a technical director. Diba? I remember nga, kinukwento ni Direct Marilu, si Lino Broca. Ano siya, di ba, galing siya sa theater. So, hindi siya masyado maalam daw sa mga anggulo. So, he lets a cinematographer na si the great Mike De Leon, umanggulo for him. Kasi naka-focus siya doon sa acting. Di ba? Pwedeng ganun. You can let go of all the technicals. Ang important na hindi mo dapat makakalimutan. Basta alam mo kung ano yung gusto mo. Alam mo na ito yung tama. Diba? Ang mali mong magagawa if may mga ganito kasing tao eh, hindi nila alam yung gusto nila, hindi nakaka-irita eh. Diba? At the end of the day, ang dapat na alam mo yung gusto mo. Yun lang. Kung paano ka aabot sa gusto mo, hindi na masyado important yun kasi for a great production designer, a great AD, a great graphics artist, a great editor. Diba? So, yun. So, ang important lang, alam mo yung gusto mo at kaya mo panindigan yung gusto mo kapag pina-explain sa'yo bakit yun yung creative choice mo. Okay? Direct, may tanong pa. Si Jay Bermudez. Go.
Pwede ba ako kumain ng steak ko habang question, quick lang. Balik lang ako direct doon sa film sa business. Parang pag nakakapanood ako ng films, mga pelikula, tapos nakakakita ako ng, how do you call it ba? Product placement? Intrusions. Yeah. Kumikita doon direct yung pelikula. Kunyari nakakita ako ng Tide, parang ganyan. Tayo. Yes, kasi ganito siya eh. Halimbawa, yun nga, balik ako, 30 million yung pelikula mo. Ngayon, magbibigay si Tide ng 2 million pesos. Magamit lang nung artista niya yung Tide. So, 28 million na lang yung budget ko. So, hindi ko na kailangan bawiin yung 90. 28 times 3 na lang yung kailangan ko bawiin. 84 million na lang yung kailangan ko bawiin. And diba? Every time direct na may produkto na gusto ng intrusion sa mga pelikula mo, pumapayag ka. I mean, never ka na parang ayoko yung ganyan produkto. Yung first film ko, nung nagkaroon ng intrusion, yung Breakup Playlist, bago pa ako nun eh. So, madali pa akong makonvince. Diba? Pero nakipag-away ako nun sa yung mga condo ng SM. Basta yung sa condo ng hindi DMCI eh. Basta yung SMDC. Kasi parang, di ba karakter ko doon si Sara Geronimo? Tapos gusto nila yung kumakata ng jingle na piniplay sa lobby, si Sara Geronimo din. As Sara Geronimo. Sabi ko, paano yun? Di ba? Yung disconnect nun. So, ayun. Tapos parang pumayag ako na mag-shoot doon sa isang location nila. But they were dictating the angles. Iyakan scene yun. Tapos gusto nila naglalakad para daw ma-highlight yung features. Sabi ko, pumayag ako na mag-shoot dito. Huwag niyo pakialaman yung angulo ko. Ayun, principal sa office ako after, pare. Sino nasunod direct? Ako naman yung nasunod, pero nakarinig ako ng stuff. Ayun. Pero kasi kapag madali, noong time na yun, di ba wala pa akong kaalam-alam. Yung video ko dun, may eksena pa kami. Nag-withdraw pa si Papa P sa hindi ako kumontra eh. Kasi maayos kausap yung video eh. So yun. Ayun, pare. Minsan wala ka talagang choice eh. Pero halimbawa, nung ginagawa namin yung She's Dating the Gangster, DOP ako, si Derek Cathy yung may ahensya pa kami on set for KFC. Talagang away talaga. Pag ganyan, kalaban yan. Kasi gusto talaga ng consumption, gusto kitang-kita yung brand, galit na galit talaga siya. Hindi pwede, pelikula ginagawa ko, hindi commercial. Kung sino commercial, puta pagawa yung commercial sa di ba? Principal sa office ka na naman ng direct. Hindi, so direct kasi yun. Hindi ako. She's Dating the Gangster. So, yun. Ayun. Minsan kasi, at the end of the day, nakakatulong yun sa pelikula mo. They do the math kasi for the yes, exactly. users. Yes, exactly. So, again, babalik ako sa lahat naman na kuha sa maayos sa usapan. So, pag ganyan, pag may intrusion, may mga disclaimer na ako. Ayoko ng direct product shot. Ayoko ng direct consumption. 'Di ba? Ano ang expectations dito kasi ito lang ang kaya ko ibigay. Yung mga sumunod kasi parang kaya din siguro wala na din nagpapa-intrusion sa akin masyado kasi maarte ako sa Tsaka inuunahan ko ng galit eh. Kasi level na galit-galitan ako, nagdadabog ako ng konti para hindi magalit, para hindi na ako kausapin ng ahensya. Mainit ulo. Mainit ulo. Huwag na natin kausapin. So yun. May mga ganun. Seryoso yun, may mga ganun drama ako Tapos alam ng AD ko, sa anong DOP ko na nagdadrama lang ako. Para hindi na ako makaw. Ganda. Salamat, Direk. Thank you. Salamat. Kompromiso talaga yun. Magkakompromiso talaga. Kailangan eh. Kailangan. Kasi meron namang creative compromise. Correct. Sayang yun, math yun.
Thank you. So, number 7. Sabi ni Jim Jarmusch. Sorry, sarap na steak ko. Nothing is original. Sabi niya. Steal from anywhere that resonates with inspiration or fuels your imagination. Devour old films, new films, music, books, paintings, photographs, poems, dreams, random conversations, architecture, bridges, street signs, trees, clouds, bodies of water, light, and shadows. Authenticity is invaluable. Originality is non-existent. Ito, naniniwala ako dito kasi I've read somewhere na ilan lang ang plots na meron, parang 13 lang yata ang original plots. At lahat ng plot na yon nagawa na ng lahat ng kwento. Diba? So, paano ka magiging unique? Pwedeng hindi maging unique ang kwento mo, pero yung storyteller ang unique. Gets nyo? So, paano ka magiging unique as a storyteller? It depends on what you absorb in your life. May natutunan ako lately kasi kumuha ako ng acting workshop kasi gusto ko matuto pa sa gusto ko pa magpagaling sa pagdidirect ng actors. So, kumuha ako ng isang acting workshop. At may natutunan ako doon na live a hyper life. Diba? What is a hyper life? Absorb everything that you can. Do everything once. Be adventurous. Kailangan mo ng bala sa ginagawa mo eh. Diba? Kailangan mo ng new inspiration sa ginagawa mo. So, some people, halimbawa si Tonet, she loves to travel. So, doon siya huhugot ng inspiration sa mga nakikita niya. Ako, I read books. I love paintings. Diba? So, ayun, you just get inspiration where you can get it. Anywhere. Diba? Kasi nga nagawa na lahat ng kwento eh. Hindi unique ang kwento. Ang unique, ikaw. Yun yung huwag nyo kakalimutan. Yung storytelling nyo ang dapat unique. Diba? Kahit rom-com pa yan, na ilang milyong beses na nakwento, na boy meets girl, cat dog, ganyan, ilang milyong beses na nagawa. Diba? Paano siya maging unique? Dahil ikaw yung nagkwento. Diba? Ilang billion na tao tayo dito sa mundo. At lahat tayo may kanya-kanyang identity. Diba? Kailangan may identity yung ginagawa mo or yung pelikula mo. And how do you get that identity? When you live a hyper life. Diba? Absorb everything. And that, sinabi ko to sa friend ko, sabi niya, ang gastos naman ng hyper life mo kasi ikaw, you get to travel, you get to other cities. Sabi ko, hindi naman siya kailangan eh. Parang, pwede ka lang mag-jogging, tapos makita mo yung napakadaming bagay or mag-bike ka. Diba? Parang hindi naman ganun ka gastos yun. Or magbasa ka. Diba? Or manood ka ng napakadaming pelikula. Diba? Or mag-internet ka ng architecture or diba? Or paintings. Nasa internet naman yan lahat. It doesn't have to be expensive to see or get things that inspire you. Diba? At i-absorb mo sila lahat. So, yun. That's number 7. Sabi ni Paring Jim. So, yun. So, interrupt me kung may questions, ha? Number 8. Teka. Saan ko lang ito. Sabi ni Vim Vendors, continuity is overrated. Now, when you're making films, if there is one book that you should read, ang title ng book na to ay In a Blink of an Eye. Ang author nito ay si Walter Murch. Kung isang libro lang ang babasahin niyo sa filmmaking na sana hindi lang isa, sana madami. Ito yung libro na unang-una niyong babasahin kasi this is the basic storytelling book and it is editing. Diba? Hanapin niyo yung libro na to. This is very important. At sabi ko sa book na yon ni Walter Murch, how do you get the perfect cut? Ngayon, meron siyang priorities. 6 priorities sa pag-cut na hindi na-outweigh nung one before yung isa. Na pag inad mo yung total, for example dito, kapag inad ko yung 5, hindi niya matatalo yung number 1, which is emotion. So, ang pinaka-important when cutting ay emotion. Second is story.
Third is rhythm. Emotion, alam naman natin yun. Story, alam naman natin yun. Yung narrative flow. Rhythm, yung pace. Fourth is eye trace. Eye trace is line of vision kung saan nakatingin yung characters mo. Kasi minsan sa liwa. Yung term nga nila na sa liwa. Next is two-dimensional plane of screen, which is yung paano ba nag-relate yung geography mo sa camera mo. Diba? Kasi minsan parang halimbawa, yung tinapay sa shot mo na nilagay mo dito, mamaya teleport na sa isang place sa malayo. Ganun. So, yung third is three-dimensional plane of screen. Yan naman sa characters na parang yun na nga, magkatabi ba sila or dinadaya mo ba sila na ganun, mamaya-maya hindi mo na maintindihan kung nasaan yung characters mo. Wala kang pakialam doon, basta tama yung emotions mo. Diba? And most films, hindi nyo napapansin actually, unless matalas yung mata mo, ang daming mali sa continuity. Pero dahil napaka-emotional or napakaganda ng acting, nakakalimutan mo siya. Diba? So, yun. Questions? Wala. Move on ako sa next. Bilisan ko ng konti para we can have a Q&A na mas mahaba. Ay, shit. Sorry. Ayan. Ito. Mistakes never get fixed in post, sabi ni Vim Vendors. So, baka kasing yung familiar ba kayo sa sa term na PNY? Sino familiar sa term na PNY? Yung pwede na yan or post na yan? So, sobrang mali yung term na fix it in post. Kasi ang dapat, fix it in prep or fix it in pre-prod. Sobrang okay sa akin yung na-experience ko sa... I directed an episode kasi for Almost Paradise. Isa siyang show na nag-air sa States. Hollywood, siya, production, na nag-shoot dito sa Pilipinas. I was lucky enough to be one of the Filipino directors who were selected in directing an episode for them. So, first time ko mag-shoot the Hollywood way. Tapos, grabe sila mag-prep. For a 1 week of shoot lang yung 10-day shoot. 2 weeks ang prep nila. Tapos talagang ina-addict nila yung preparation. Ang ocular pa lang 3. 3 beses ka pupunta sa set. Number 1, pupunta ka lang doon para silipin mo. Yung second punta mo, aanggulo ka lang. Tapos yung third na punta mo, doon na yung kasama mo na lahat ng tao, magbibilin ka na ng gusto mo, magbablocking ka na. Kasi supposedly, kapag nag-shooting ka, ini-execute mo lang yung mga prepare mo na eh. 'Di ba? Tapos ito din, ang isang na-realize ko, nung nagkumuha ako ng workshop ng directing actors, na-realize ko na dapat ang actors kasama din sa pre-production eh. For my next film, yung wini-wish ko na gusto kong i-implement, nakasama sila sa pre-production in a sense na they have to attend a required rehearsal or required workshop. Kahit sino ka pang actor, kahit gaano pa kadami yung awards mo. So you get to know your characters. Hindi yung sa set na tayo nag-uusap kung ano yung characters mo. At na-realize ko ito sa Almost Paradise kasi, di ba dito sa atin sa Pilipinas, kapag tumating yung artista, magpapahinga pa yan, pupunta pa yan sa standby area, tatambay pa yan ng konti, tsaka pa lang mag-makeup, ganyan. Tapos mag-aaral pa siya ng lines niya, i-read pa siya ng PA, di ba? Nung ka-work ko doon, yung mga artists, mga actors doon, foreigner, pagdating sa set, blocking agad kayo. And memorize nila yung lines nila. From the main actor from the lead hanggang mga extras, memorize nila yung lines nila. Tapos grabe sila mag-sorry pag nakalimutan nila yung line nila. Parang nakapatay sila ng tao. Pero sila mag-sorry sa'yo, lalapit pa sa'yo. Very sorry, man. Very sorry, forgot my lines. Gaganon pa sila. Diba? Tapos memorize nila yung lines nila. As in, literal, nanibago ko yun. Pagdating nila sa set ng artista, hindi muna mag-makeup yun. Blocking agad kayo ng first sequence.
'Di ba? So, ganun ka professional. 'Di ba? So, anyway, so yun. So, dapat talaga lahat inaayos sa pre-production kasi ang shooting mo, execution na lang siya dapat eh. Yun yung nakakalimutan ng mga tao. So, yun. So, yun ang number 9. Any questions? Wala. Vic, Direct Vic, Victor. May question? Sorry. Victor Villanueva, Direct Vic. Diyan pala si Vic. Sana. Nawala. Direct ako na magtatanong. Kasi nung sinek ko yung filmography, kasi sinend ko nga siya doon sa participants. From 2010, and then nag-skip ka 2014 up to 2018 yung directing. And then after that, nag-decide ka na mag-produce. Diba? Tapos ito lang ulit yung Almost Paradise yung sunod na directing. Bakit mo na isipan na mag-produce muna? I decided to produce kasi kami nito net, we decided to open a production house kasi parang may mga gusto kaming ipaglaban sa industry na sana maayos. Number 1, halimbawa, IP, yung intellectual property. Dapat nasa filmmakers or dapat may percentage sila sa intellectual property. Number 2, rates ng mga tao. Diba? Na hindi naman, I mean, we can't pay as high as commercial rates, TVC rates. Pero dapat kahit paano medyo competitive naman yung rates natin sa mga staff natin. Diba? So yun, madami. Tapos nag-decide kami na ma-implement lang natin to if may sarili tayong production house, sa producers. Diba? Tapos, may isa din na realization kasi nito eh. Boy reflection kasi ako eh. Madami akong iniisip. Pag lalo na kapag nasa bahay lang ako. At isa yun na ang directors kasi, parang actors yan eh. May shelf life tayo eh. Hanggang dito lang yung shelf life mo as a director. Some people extend na mahaba yung shelf life. May mga directors na eto lang. Diba? Kasi you're only as good as your last film. Now, naisip ko to kasi nung nag-back-to-back flops ako. Not to say na I don't love the films na nag-flop. Sobrang mahal ko yung mga pelikula na yon. At I really love making them. Hindi nagkataon lang, hindi sila kumita. Nag-realize ko na, shit, anong gagawin ko? Diba? Paglaos na akong director. Diba? Parang, wala naman akong ibang alam gawin. Diba? Buti sana kung magaling ako magluto. Pwede ako magbenta ng foods sa online, di ba? Wala naman. Wala akong ibang talent. Hindi na ako talented dito. Wala pa akong ibang talent. So parang na-realize ko the only way to fight that is to produce your own stuff. Ang sad ganun eh. May shelf life lahat ng directors. That is a fact. Di ba? So, pero kapag maayos ka, diba? Pag producer ka, nasa iyo yung bola. Diba? Yung masakit sa directors eh. Hindi siya tulad cinematographers or production designers na basta maayos ka ka-work at magaling ka, forever ang career mo. Hindi ka mauubusan. May tatawag sa'yo. Pero kapag directors ka, kasi kinukuha ka based on your taste, kapag nagbago na yung taste ng audience mo at hindi ka naka-adjust, wala ka na. Diba? So, yun. So, kaya ako nag-decide to produce. Kaya, actually, the only thing I directed in 2019 was a soap. Nag-direct ako ng soap. I took a break to study, tas Almost Paradise na. So, TV work ang ginawa ko ng 2019. Direct, may tanong pa? Kazel? Go. Kazel to. Hello. Oh, Kazel, what's up? Ay, Rek, may tanong ako regarding dun sa artista na sinasabi mo kanina. I mean, dito sa Pilipinas, kaya ba natin siyang i-implement ng ganon? And kung kaya, paano? Kasi
right now, since pandemic, di ba, parang yung shooting ko lately, it's 12 hours na lang. So, time consuming na parang pa-practice mo pa siya, igaganon. So, parang gusto ko lahat, as a producer, di ba, gusto mo lahat fast-paced nangyari, tuloy-tuloy. Yes. Right now, paano natin implement sa mga artista natin na, you have to study your script, you have to know everything before going to the set. Yan lang. Actually, sorry, Kaysel? Paano mo sila kakausapin with that? Na, hoy, mag-aral ka ng script mo or something like that? Well, hindi ko pa siya nagagawa. Ito pa lang yung plano ko with my new film na gagawin ko soon. Okay. Pero kasi, gusto ko kasi iparamdam sa kanila yung point na, ito yung nakakatawa sa industry natin eh. Naggulat tayo na 12 to 14 hours lang ang shooting, di ba? Nagulat tayo doon. Pero ang sarap ng shooting ha. Hindi, pero Kaysel yun na nga. Yun yung standard sa buong mundo. Tayo yung iba. Tayo lang yung nag-shoot ng 24 hours plus. Rick, naka-experience ako ng 12-hour shooting. Sobrang, parang gulat na parang, diba? Tapos na talaga, tapos natin. Ganyan. No, ganyan yung feeling ko nung nag-shoot ako ng Almost Paradise. Na parang, oh shit, 12 hours na. Tapos na tayo? Pwede pa uminom? Pwede pa uminom after. Pwede mo wala uminom, di ba? Parang sobrang okay itong ganitong shooting ah. So, anong tawag dito? Ako kasi, kausapin sila ng maayos. Na hindi na pwede yung ginagawa nila. Especially na ganito tayo, nasa pandemic tayo. You have to adjust. Diba? At sa akin nun, halimbawa, for this, nagpapadagdag ako ng 5 to 7 days only just for rehearsal. Yeah. With the actors. Diba? As in, social distancing tayo, pero nasa isang room tayo, babasahin natin yung script. Mag-a-adjust na tayo. So, para pagdating namin sa set, para teatro, diba? Gagawin mo na lang. Diba? Adjustments na lang tayo ng konti. Pero alam mo na yung character mo, number 1. Diba? Alam mo na yung context ng eksena. Alam mo na saan nang galing yung eksena. Hindi ko na kailangan ikwento sa'yo lahat kung saan ba nang galing to. Alam mo na. 'Di ba? Tapos tweaking na lang tayo sa set. Not only does it make things faster, it makes your performance then better. Bakit? Kasi hindi tayo paulit-ulit eh. Max of 2 takes. 'Di ba? Diba? Tapos, halimbawa, sa iyakan, alam mo na yung emotion eh. So, if alam ko na iyakan ako bukas, night before pa lang nagpe-prep. As in, eto case lang. Meron akong bilib na bilib ako dito, Almost Paradise nga eh. 4 or 5 pages na talkies yung script namin. Dumating yung actors ko, rehearsal agad kami, memorize nila yung lines. Nung nagkamali yung isa sobra nag-sorry, pinuntahan pa ako sa Video Village. Ito direct. Pinuntahan pa ako sa monitor. Yes. Sabi ni Mozy, paano yun kapag wala pang script? Tapos ang aga-aga nyo sa set wala pang script. O paano, anong aaralin? Yun. Ibang usapan ang wala pang script. Alam naman natin na nangyayari yan. Ano tayo dyan? Sanay tayo dyan sa walang script. Dapat i-implement na dapat may script. Huwag kang mag-shoot. Huwag ka papayag na mag-shoot ng walang script. So, direct, sino kakausap sa artista? Ayun, yun nga. Babalik ako doon. Either ikaw, kung confrontational kang directors, or kasi nga, you hire people that complement your weaknesses eh. Since ako, makapal mukha ako, kaya o rumekta sa artista. Kung hindi makapal yung mukha mo, kuha ka ng AD na makapal yung mukha. Na siya yung kakausap for you. Direct? Diba? May dadagdag daw siya, no? Yes. Tao Reyes. Go. Tao? Direct? Yes. Hi, Miss Kaysa. Kamusta, brother? How are you? I'm good. I-add ko lang because, di ba, tama yung sinabi kanina na because I was able to work then with a Singaporean production for series. And doon pa lang, we have days. I was with 4 other Filipinos actors and then other international actors. So, araw for rehearsals for the production numbers.
we also have araw para mag meron din kaming araw for rehearsals and then yung actual shooting days. Ganun din, naka-fix yung oras namin kung saan kami nakakailangan. Yeah. So, namin pagtapos na kami, alam namin pag kailangan pa namin i-extend yung energy namin. Yeah. So, I think it's a matter of pre-prod. Filipino actors, except for lazy actors, I have wala akong masasabi sa mga lazy actors. But first, bakit buhay pa rin kami after 12, kami nila Karil. Kabisado namin yung script namin kasi yun beforehand, days before our actual shooting days. Nakapag-tape. So lahat siya ayos. Again, yung sabi nga ni Mo, pag walang gagalaw, walang agree. Yes. Importante talaga na beforehand. Kaya ng Filipino actors, especially Filipino actors, kayang-kaya na. It's just a matter of domino effect siya eh. Pag hindi rin nasabi ng director, pag hindi rin maayos yung pre-prod, dire-diretso na yung ano niya. Magandang practice siya. Kaya sinasabi namin, ako sa mga ibang kaibigan kong aktor, na mag-try ng teatro, mag-try ng teatro kasi iba din yung disiplina doon. Oo, it's a good discipline. Yun, kaya wala akong masabi sa mga tamad na aktor. Meron tayo niya. It's a matter tingin lang talaga and ipakita sa kanila yung maging sample. Kasi kung anong ipag ng isang actor, pag nakita niya na walang script, walang mangyayari talaga. Yes. Agree ako. Yun yung solution ko talaga for that, pare. Huwag tayo mag-shoot kapag walang script. Ipack up nyo yung shooting days. Mag-workshop na lang tayo. Agree, direct. Diba? So yun. Kasi so ina-mention mo nga daw yung table read. Yes. Sobrang important yun eh. Kasi dun pa lang as a director, table read kasi, table read kami for Almost Paradise. Dude, memorize na yung lines nila. Tapos I remember this taga New Zealand yung guy, yung actor. Tapos, during the table read, alam niya, nag-research siya sa character niya. At hindi ganun kakalaki yung character niya. Sabi niya, I'm an Eastern European, so do you want a Croatian accent or a Serbian accent? Kasi iba-ibang Eastern European accents yung binigay niya sa akin. Pipili na lang ako as a director. Diba? Anong mas gusto ko kung galing ba siya ng Croatia, Serbia, or ano pa yung bansa, tatlong bansa yung binigay niya sa akin. Ako nga as a director, hindi ko nga alam kung ano. Ang alam ko lang Eastern European eh. Pero siya mismo, nagtrabaho siya, nag-research siya dun sa gagawin niya, di ba? So, naniniwala ako sa'yo na Filipino actors can do it. Kasi I believe in Filipino talent, magaling tayo eh. Di ba? Sobra. Di ba? Nasabayan nga natin yung mga kinuha nilang mga puti eh. Tapos lalo na yung episode ko, puro puti. Pero, cast ko doon si Ketchup, bilib na bilib sila kay Ketchup, ang galing daw niya, di ba? So, nandito tayo sa talent-wise pare, nandun tayo at par tayo internationally. Diba? Kailangan lang natin ayusin yung sistema. And, kumbaga, ito naman, natutunan ko sa business school na even in this pandemic, there is an opportunity. And I do think baka ito yung opportunity para itama yung industriya. Since limited na yung shooting hours natin, we have to follow new protocols. And itong protocols na to, ito na yung mga ginagawa sa ibang bansa, talaga 12 hours of shooting, di ba? Pre-production tayo, may table read tayo, may rehearsal tayo. 'Di ba? Trabaho na 'yan sa ibang bansa eh. So, baka ito na yung perfect time to do it, 'di ba? So, 'yun. So we have 30 minutes. Rush ko na to up. Again, if you have any questions, just raise your hand. So, next. Study great films and consider why they're great. Alexander Payne. So dito lang, ang sinasabi lang nito, never stop being a film student and never stop being a film fan. Diba? Dapat yung same libog mo, same passion mo, nung nag-start ka pa lang, dapat hindi mawala yon. Dapat, diba, parang pumasok ako dito kasi nung bata ako, napanood ko yung Empire Strikes Back, tapos gusto kong gumawa ng ganun.
dapat yung same kid na yun nandun pa rin sa'yo. Diba? Ngayon, sisegue ako ng konti. Sobrang misused kasi yung term na passion. Sobrang misused yung term na passion, especially in our industry, especially in the arts. I'm passionate in filmmaking. I'm passionate about music, about paintings, or whatever. Alam niyo ba ibig sabihin ng passion? Ang passion, ibig sabihin niya to suffer. Diba? Maghirap. Kaya nga the passion of the Christ eh. Diba? So, kung hindi ka naghihirap at sumusuko ka na agad, diba? Wala kang passion. Diba? So anyway, relating lang to this, dapat you're willing to suffer kung may passion ka. Na manood ka lang, ganyan, mag-aral ka lang, absorb as many films as you can, diba? Tapos sobrang akong happy ngayon na for students, for film students na may Netflix na, may Amazon Prime, may ganyan. Dati nakaasa ako sa sa mga pirated na VCD. Sa Quiapo, hahanapin mo pa dun or sa Green Hills na kung ano yung mga pelikula. Nung nakakita ko na Requiem for a Dream na pirated, sobrang akong happy. Diba? Oh my God, meron na nakahanap ako ng copy na Requiem for a Dream. So yun. So, andyan na siya sa harapan nyo eh. Diba? Walang excuse bakit hindi ka pwede maging passionate sa paggawa ng pelikula. So, yan. Number 11, ito nga yung point na sinasabi ko kanina. Hire talented people. Ang rule ni Direk Marilu, hire people who are better than you at what you do. Diba? Ngayon, hindi ibig sabihin na pag director ka, although yes, dapat alam yung ginagawa mo, na alam mo dapat lahat. Hindi din. Wala, I do believe walang director na ganun. May mga director na may mga kanya-kanyang strengths at kanya-kanyang weaknesses. Diba? So ako, for example, the worst part of film that I hate and I don't like doing is editing. Dahil cinematographer ako. Hate na hate kung kinakat yung mga gandang shots. Diba? And editing is about killing your darlings nga. Diba? Yung sabi na sa editing. Pag hindi yan pasok, tanggalin mo yan kahit gaano pa aganda yung shot na yan. Kahit gaano pa ka-brilliant yung performance. Diba? Hindi siya nakakatulong sa story eh. Tanggalin. Diba? Ang ganda ng setup ng production designer, hindi siya nakakatulong sa pelikula, tanggalin mo. So yun. Kaya siya masakit for me. So kaya ang solution ko dun, I hired one of the best or not if the best editors in the Philippines. Si Maria Ignacio, siya editor ko. At sabi nga ni Martin Scorsese, diba? You should change your every once in a while. Diba? Get different ADs, DOPs, production designers, get different collaborators, get different producers. Pero pag nahanap mo na yung editor mo, huwag mo na siya papalitan. Para na kayong lovebirds, asawa mo na yon. Kasi siya yung nakakagets ng footage mo eh. At siya yung nakakabantay ng growth mo as a storyteller. Diba? So yun, na-inspire ako doon. Si Miss Maria na ang nag-edit ng lahat ng films ko except one. So yun. Yun yung weakness ko as a filmmaker. Now, if yun nga, yung tatanong nga kanina ni Kizel, tsaka nung, I forgot your name na, what if you can't handle actors? Diba? What if visual director ka, pero hindi ka magaling sa actors? Then hire an AD na magaling mag-motivate. Hire an AD na magaling sa mag-communicate with actors. Diba? Madaming ganun. Sa kanya mo sabihin yung gusto mo, tapos sa kanya mo pagawa. It doesn't make you a less director. I do think it makes you a better director if you're honest with yourself kung saan ka magaling at saan ka mahina at saan ka kailangan mag-improve. It makes you a better director in acknowledging your weaknesses. Diba? At least mas kwento mo yung kaya mo. So, yun. Questions? Direct question ba yan? Victor? Hi, Direk Dan. Hello. Hi, Direk Vic. Kamusta? Yan lang. I think na-answer naman yung question ko na Hazel, yung shooting protocols na 12 hours lang gano'n na we should be doing that
talaga na, alam mo yun, and I think mas magaganda yung kinalabasan ng pelikula na pang international emerald yung ano. Yeah. Pero I have another curious question lang. When you were starting out direct, the idea of doing pro bono, like did you ever go through that? And ano yung sort of, kasi uso ngayon sa Facebook na alam mo yun, i-post yung mga screenshot ng mga tao na tingnan mo to, exposure is not blah blah blah, ganun or something. So is there a criteria when you started out na, you know, in doing pro bono, or di ba siya masira yung entire ecosystem ng mga younger artists na doing dive prizes ng mga ganun? So yun, I'm just curious lang if you ever went through that. Nung cinematographer ako, tumatanggap ako ng script na ang bayad sa akin 2 kahang Yossi tsaka 1 Starbucks per day. Kapag gusto ko yung script. Naalala ko yung Quick Change. Nung nabasa ko yung script ng Quick Change, tsaka yung isa pang film na actually hindi ko natapos, yung Children Show. Nung nabasa ko yung script, sabi ko, wag na kayo kumuha ng iba. Kahit magkano, bayaran nyo lang yung AC ko tsaka yung gaffer ko. Ako kahit kung ano lang yung kaya nyo. 'Di ba? Tapos umabot sa Quick Change na wala na silang budget. They sabi sa akin, hindi ka na namin kukuha na lang kami ng willing gumawa ng libre kasi wala na kami pambayad. Tapos sabi ko, di mo ko tatapusin ko to. Ayoko iba yung gumawa kasi gano'n ko kamahal yung script. Ngayon, yung paggawa ng pro bono kasi, alam mo naman kasi kapag yung production, wala na talagang pera eh. At hindi niya ginagawa yung material for money. May mga projects na din kasi ako nagawa na super baba ng bayad or libre na gawin mo for exposure. Tapos bigla mo ma-realize, ang laki pala ng binayad sa producer. Diba? Parang pandaraya yun eh. So, sa akin kasi you can gauge naman why they are making that project. Diba? Parang, halimbawa, sa kaso nun, gusto gumawa ng pelikula sa Quick Change and sa Children Show. They do want to make a film. Nagkataon lang na wala talagang pera eh. Diba? Eh ako, personally, as a DP, gusto ko siya galingan. Gusto ko siya gawin. Game ako dyan, kahit huwag niya nga ako bayaran. Diba? Kasi ang goal naman itong mga to, hindi naman para kumita ng pera eh. Diba? Tapos, for example, as a producer din, nung ginawa namin yung Tadhana, nambarat ako ng rates ng mga tao talaga, na ito lang yung kaya ko ibigay. Kasi, ang binigay ng Cinema One, 2 million pesos lang. Tapos, ang pera namin ito, net, tsaka ni Bianca, we only had an additional 500,000 pesos. Wala na kaming pera. As in, literal na yung bank account ko after Tadhana, na lang, parang 8,000 pesos na lang. Literal. Ganun na lang yung laman ng bangko ko after Tadhana. Pero sugal. Diba? Pero nung kumita naman kami, nag-abot ng bonus sa amin yung nagbigay kami ng bonus sa lahat. Diba? Hindi naman siya yung hindi naman kami nagdamot. Diba? Kaya lang kasi may mga ibang production talaga na if the goal is to make money, sana naman mag-share sila. Kasi alam mo naman kung para saan yung project eh. Ayun. So, yun yung take ko dyan. Okay. Thanks. Salamat. Yep. Salamat. Ayun. So, sige. Number 12, find your own esque. Sabi ni Danny Boyle. Be yourself, find your voice, and reflect on your work. Find your own esque. Yun nga eh, parang pag nagsa-start tayo, especially if meron kang idol na filmmaker, halimbawa, idol mo si Farhadi or si Aster or whoever, you tend to go to that route na ginagawa mo lang yung ginagawa nila. And eventually, parang maiiba din yan. And paano mo siya maiiba? You have to reflect on your own work. Dahil nga lockdown tayo, isa sa mga ginawa ko nung nag-ECQ tayo, nag-aaralan ko lang yung mga ginawa ko before na mga films. And dahil nagmuni-muni ako for weeks, na-realize ko na, fuck, I was just doing the same thing over and over again. Diba? Parang,
almost each film na ginawa ko, except for one, isa lang yung atake ko, isa lang yung ginagawa ko. At sobra akong nalungkot doon for a few days. That's why I decided to take additional workshops kasi gusto ko pa matuto, gusto ko pa gumaling. Gusto ko ibahin yung atake ko sa paggawa ng pelikula. So yun, you have to find your own style and you have to improve on that, diba? Halimbawa, si Direk salita, meron siyang brand ng comedy. Diba? Paano mo i-improve yung brand ng comedy mo na yun? Alam mo na pag Victor Villanueva film yung tawa ko sa pinanood ko. Diba? Sa Patay na si Jesus. So, paano ko pa ma-expand yung ganong type ng comedy ko. Diba? So, yun. Yung sabi ni Mr. Danny Boyle. So, next. Push the pram, sabi din ni Danny Boyle. Ito yung, parang push the envelope. Push it as far as it could stretch. Ngayon, kasi parang, push the pram kasi yung pram yung diba, yung tawag dito. Yung sa bata, stroller. Yeah. So, push it as far as you can go kasi parang huwag ka malimit sa sarili mo. Always remember that you can exceed your own expectations with what you can give to something. Diba? If you do hard work kasi, kaya mong kaya mong i-push yung envelope so far. Kasi ito hindi ako nag-fishing. And I can admit it to everyone. Hindi ako magaling. Masipag ako. Dinaan ko sa sipag from learning cinematography to learning directing to learning producing. And I can say this as a fact kasi na I see talent eh. I know talent when I see it. Halimbawa na impressed ako sa how Tonet makes films. Nung cinematographer ako, nung I trained Michael David when he was my apprentice, I saw na, oh my God, this guy is a fucking genius in cinematography. Something na hindi ko maaabot even if galingan ko ng todo-todo. Diba? Kaya kung nanonood kayo ng Naruto, sobrang fan ni Rock Lee kasi daanan natin sa hard work lahat ng bagay. Diba? Hindi lahat ng bagay dinadaan natin sa talent. So yun, kasi may mga taong malalim yung balon ng creativity. Now, that doesn't mean this could be a limitation kasi always push yourself. Kasi minsan, kapag hindi mo na kaya, konting TS, kaya mo pa pala. Push yourself. Tapos even sa pag-mount ng scene, eto na lang ba yung kaya ko? Hindi pa eh. Kaya ko pa i-push yung sarili ko. Kaya ko pa maagawa bago. Kaya ko pang makagawa ng something na may impress ko yung sarili ko. Hindi siya, yun. Basta yun. Keep pushing yourself. So, ayun. May questions kayo? Direct may tanong sa Tonyo. So, sige. So, in relation to that, go. Direct, then may question po ako ulit. I was wondering lang po kung how was your experience filming Hintay ng Langit, and ano po yung difference working with veteran actors and sabihin na po nating youthful actors if meron man pong difference? Yung Hintayan ng Langit, sobrang akong starstruck kay Tito Eddie. As in, sobrang hindi, nung nag-pitch kami sa kanya, kinakabahan ako talaga. As in, sobrang akong kinakabahan. Eddie Garcia yun eh. Tapos sino ba naman ako, di ba? Direct si Eddie Garcia. Si Tita Gina kasi, na-direct ko na before. Tsaka may bond na kami ni Tita Gina, may kulitan na kami ni Tita Gina eh. Di ba? Kaya parang chill si Tita Gina. So yun, dapat kasi when you're dating actors, dapat treat them as actors. Treat them as people. Yun lang. Walang anything na ano. Kasi like you must treat them fairly po, like regardless of their prestige. Oo, dapat kasi
Kasi kesyo bago pa yan, na first time na actor na sumalang sa'yo, at kesyo sobrang galing na yan, dapat iisa yung approach sa kanila eh. Diba? And I tried to treat them the same way. Siyempre, di ba, dahil mas matanda, medyo mas maingat ka ng konti, nagpipace ka ng konti. Iba namang usapan yun, di ba? Pero, when talking to them or directing them, iisa yung approach ko sa kanila. Maski kapag hindi direct ako ng kumbaga talent na across the board, iisa lang. And I do think dapat ganun. Hindi dapat nagbabago yung work ethic mo. The same way na kapag kesyo pro bono yung ginawa mo or binayaran ka na 1 million pesos per day, dapat yung output mo iisa din. Diba? Hindi naman porket mas mababa yung bayad sa'yo, mas konti na yung work mo. Kaya nga hindi ako agree sa sa pag-commercial rates, kapag digital, nagbabawas na rates kasi digital lang siya. Bakit? Do I direct less? Diba? Hindi eh. Isa yung binibigay ko. Diba? Ganun din dapat sa actors, regardless of their background. Diba? And I do think real actors, the professional ones, will appreciate that you treat them as what they are, as actors. Diba? And it goes across the board. When you work with your cinematographer, production designer, editor. Yun. Okay? Okay po, sir. Thank you. Ayun. So, ayun. Number 14, always give 100% in relation to that. Ito lang, sabi ni Danny Boyle, nothing less is expected. Diba? Yung sinabi ko nga na kahit ano pa yan, kesyo ang bayad sa'yo ay 1 peso lang or pro bono siya or nakakuha ka ng racket that pays 1.5 million pesos per day, always give your 100%. Nothing less is expected. Diba? And for the people who are waiting for their break, minsan matagal siya, minsan dumating siya agad. Just remember na pag dumating na yung break, give it your all. Give it your 100%. Kasi hindi mo na alam yung kailan next. Okay? So, yun. So, next, number 15 is you have more power than you think, sabi ni Alexander Payne. You have potential, don't forget that. Diba? So, especially now, as artists, and you can influence others. Diba? Yun ang huwag niyo kakalimutan. Anyway, we have around 15 minutes. Mag-questions muna tayo. Tapos meron pa akong isa, yung number 16. Isi-save ko na lang siya sa pag-closing statement na tayo. So, free for all na. If you have any questions, guys. May question si Jennifer Clemente. Jennifer? Go. Hello. Hi, Direk. Just wanted to ask po, kung as filmmakers, we need to find po ba a niche right away or if it's possible to be a jack of all trades? Ang advice ko for people who are starting out, napaka-hipster na itong term na to. Pero alam mo, Jennifer, yung slashy. Yes. Oo, di ba? Slashy. Yung director slash cinematographer, director slash if you're directing sa una, na hindi ka lang director, you have to do something else. Number 1, na para meron ka din ginagawa na. Kasi pag directing, minsan nag-iitay ka pa ng break, di ba? May ginagawa ka din, number 1, for your livelihood. And number 2, tuloy maganda if, hindi din kasi magandang jack of all trades. Kasi, dahil mo ang alam pero hindi ka magaling sa isang bagay. So, better if halimbawa, music ang focus mo. Focus ka doon. Pagaling ka muna doon. Diba? Yung kasabay na ginagawa mo while
trying to be a director. Yes, I do see na sana you focus yung, I mean, it's okay to learn. Halimbawa, parang editor ako pero nagbabasa ako ng American Cinematographer magazine, di ba? Okay din yun. Pero it's another thing na pinofocus mo yung energy mo sa isang bagay lang. At magpapagaling ka lang doon sa isang bagay na yun. Di ba? I-addict mo lang yung isang bagay na yun. Di ba? Yes. So yun. So yun yung suggestion ko for you. Okay. Thank you. So tapusin ko lang to na sabi nga ni Danny Boyle sa kanyang 15 Golden Rules of Filmmaking ay use your power for good. Diba? Tatapusin ko to with this comic book. Galing to sa Preacher, one of my favorite comic books of all time. Tatay to nung bida. At sabi ng tatay, you gotta be one of the good guys, son. Because there's way too many of the bad. So especially right now, in our current situation in the Philippines and dito sa pandemic, be one of the good guys. May iba ka naman masyado na madaming masamang tao. Diba? So, with that, I would like to thank everyone again for attending. Na-appreciate ko to kasi nagsimula lang to sa isang post na nahanap ko yung nag-aayos ako ng mga papers na sinulat ko tapos nakita ko yung 15 golden rules ni Danny Boyle. Tapos ang daming umattend. Nagulat ako na ang dami natin nakinig kayo sa akin for 2+ hours na dumadadalang ako. Papasalamat ako sa questions nyo. And yes, sana maulit to. So yun, I wish you guys good luck in your careers. So yun. So thank you very much. Okay? So yun. Salamat. Thank you very much, guys. Thank you.